Hello guys, what's up? Good morning, good afternoon, good evening, mabuhay. Welcome back again sa ating channel, RoseJam11. And for today's video, meron lang tayong kunting yaw-yaw. Oo, kasi ang aking mga ka-super interesado kung ano daw ang ginagawa ng aking mga anak at bakit hindi ako tinutulungan dahil ang nakikita nila ay ako lang. Ganun. Well, so mayroon akong dalawang anak. Yung aking super panganay na 20 years old na at yung aking bunso na 13 years old. Oo. So, sa hindi nakakaalam, no, yung aking panganay, anak ko yon sa una kong jowa. Ganun. Oo. So, yung aking panganay at bunso ay mag-half brother sister lang sila. Oo. Gets? O, yun. Kaya ang aking panganay ay hindi siya lagi dito kasi pa ganon-ganon siya kasi doon naman sa father side niya o minsan naman dito sa akin. So madalas ngayon kasi sabi ko para makatulong-tulong siya at ako naman ang nag-provide sa kanyang school, oo. So dito siya magtulong-tulong sa akin. Kaya hindi niyo siya madalas makita kasi nga minsan nandun sa kanyang father side, family niya, sa father side niya. At nag-aaral, busy nga dahil nga third year college na. Marami nang ginagawa. O, yung ating namang bunso ay andito, malaki na rin. Nakita niyo, maliit pa lang, no? Si Little ST, naging Ate ST, ngayon ano na, busy na sa kanyang pag-aaral. Oo. So, hindi niyo siya nakikita kasi ayaw na rin niya nang na-expose. So, kasi habang lumalaki ang bata, nag-iiba din ng personality. Minsan ayaw na ma-expose, diba? So, minsan na lang masama sa ating video. So, ang tanong ni Ka-Super kung hindi daw ba tumutulong ang aking mga anak dito sa tindahan. So, syempre, meron silang kanilang mga obligasyon sa sarili nila, sa pag-aaral. Kaya hindi natin sila mauobliga, pero nandyan lang sila kung kailangan natin ng tulong. Kung andito si kuya, ayan, mag-display ka, buhat ka naman kailang buhatin. Ngayon nga, nakakapag-drive niya. Minsan nasasamahan ako sa palengke, sa paghakot ng bigas, at kung ano pa, minsan runner, bigay ng laundry doon, ihatid ang laundry, kunin ang laundry, bili ng mga pagkain ng pusa, lahat yan, nauutusan ko na siya. So, at pag nandito si kuya, medyo nakakaano ko sa trabaho sa bahay kasi minsan siya ang tagahugas. Pag nandito talaga siya naghuhugas sa gabi. Pag wala si kuya, si Ate Jam. Ikaso minsan si Ate Jam, pag uwi galing school, pagod na kasi panghapon uwi ng alas 8 na, syempre pagod na kasi ang daming activity sa school, president pa ng school room nila, so ang daming mga activities. So pag uwi, pagod na, gusto mag-rest, mayroon pang mga pag-aaral na gagawin at syempre siya naman yung career niya sa pag-aaral, tinotodo-todo naman niya, ginagawa niya yung best niya. So ako okay na ako doon. Pero mayroon siyang mga assignment sa buhay din niya, gaya ng pagsasampay ng damit. Minsan pinaglalaba ko ng underwear pag hindi siya pagod. Siyempre, may kondisyon yan. Hindi pwedeng, ako, sa pagiging isang nanay, natutunan din natin yan. Hindi katulad tayo noon na yung mga magulang natin talagang inaano tayo na obligado tayo gumawa ganito. Hindi nila inaalam kung pagod ba tayo. So ngayon ang talaga na-realize ko sa pagiging nanay, kailangan kilalanin mo rin yung anak mo kung pagod sila, meron ba silang dinaramdam, kung ano ba yung pakiramdam nila, di ba? Yung mga ganun. So tinatanong ko yung anak ko pagod, kung hindi pagod, maglaban ng uniform, maglaban ng underwear, magbabad ng mga puti, mga ganun, maghugas. Pero kung pagod sila, mama, pagod ako, gusto ko mag-rest, okay, ako na. Siyempre nanay tayo Wonder nanay tayo, gusto natin gawin halos lahat. Pero syempre hindi natin kinakaya. Kaya nandyan sila to support. Pero hindi natin sila inoobliga tulad dito sa tindahan na, magtinda ka dyan ha. Diyan ka lang ha. Diyan ka gumawa ng assignment mo. So paano sila makaka-focus sa pag-aaral kung ang isip nila, di ba, ang gulo-gulo, di ba? So ngayon, ang era nila is mag-aaral mabuti. So tayo bilang magulang ibigay ang pangangailangan nila, di ba? Kahit magkandakuba na tayo, basta maibigay natin yung pangailangan nila. Basta sila, ang sinasabi ko lang yung sarili nila, alagaan nila. Kasi tapos na tayo dun, yung bata pa sila talagang kailangan mong bihisan, kailangan mong punasan, kailangan pakadiden, pakainin. Ngayon tapos na tayo dun So malaki na sila, kaya na nila yon. O tayo, guide na lang ngayon, tingin-tingin na lang kung anong mga kailangan, di ba? Mga ganun, support na lang kung anong mga gusto at i-provide yung mga kailangan nila. Si Kuya Cedric naman, sa mga anak ko kasi nakikita ko yung mga ugali nila Si Kuya Cedric, ano siya, pwede siya dito sa pagtitinda. Kasi bata pa lang yan. Pinagtitinda-tinda ko na talaga yan. Kasi nung maliit pa si Jam, nag-daycare, naiiwan si Cedric. Yun nga, naputol tayo dahil naubusan ako ng memory. Nakakaloka. Ito din ang dahilan kaya hindi ako masyado nag-vlog-vlog kasi wala lang memory itong aking cellphone.
So anyhow, balik tayo. Ayun nga si Cedric, bata pa lang yan, pinagtitinda-tinda ko na yan, yung maliit pa yung aking tindahan. Oo, kasi ang mga bata, depende naman yan sa laki ng tindahan at saka sa liit ng tindahan, kung paano mo pagkakatiwalaan sa pagtitinda. Siyempre noon, ano pa naman yun, abot-abot lang, konti lang, konting sari-sari lang, mga typical lang talaga na titinda. So pwede bata. So ngayon, dito sa ganitong mini mart, di ba? Pagtindahin ko dito yung Smeo Marimar, halimbawa si Ate Jam na napaka-hinhin, ang bagal kumilos, ganyan. Alam niyo naman yung mga tips ko sa inyo, dapat pag nagtitinda, kailangan mabilis ka kumilos, mabilis yung mga galawan mo, kasi matumers, pag hindi ka mabilis, babagal-bagal ka, lilipat na yan doon sa ibang tindahan, kasi gusto nila mabilis, oo. Pero kung yung maliit lang, tipong ang matinda mo lang candy, konting mga chicherya, o pwede na dyan bata, oo, kasi case to case naman yan. So, ang problema ko lang kay Cedric, pag siya ang pinagtitinda ko dito, nakaw, mas malaki pa ang kupit kaysa sa benta. Kupit na sa mga pagkain, may kasama pang pera. Oh, alams na alams ko yan. Siyempre, ako nga, nung bata-bata ako, siyempre, di ba, nagagawa din natin kasi may mga gusto tayong bilhin na hindi natin mahingi o hindi na mabigay sa atin. Kaya gagawin, mangungupit na lang. Pero siyempre, hindi magandang gawain yon. Pero talagang ang mga kabataan, nagdaan talaga dyan, So, siyempre, gano'n naman talaga. O, kasama na yan buti na nga lang din yung anak natin yung umulpit kaysa sa ibang ibang tao, 'di ba? So kaya hindi ko siya kahit pwede siya magtinda bukod sa puros cellphone titinda, si cellphone, 'di ba? Yung andiyan na yung, ay, cellphone, wait lang, may lalaro, gano'n. So ayoko ng gano'n. So kung kailangan na kailangan lang talaga siya magtinda o pinagtitinda ko, halimbawa kakain ako, ganyan, pero nakabantay ako sa CCTV kasi ang kamay niya, nako, hingi lang ng barya, may sipit ng papel, gano'n. Oo, tapos kuha pagkain, gano'n. Kaya ayoko siya pagtindahin. So okay na sa akin yung nagdi-display siya, nag-aayos ng mga dibote, yung mga mabibigat, so yan. So si Ate Jam naman, ang ugali kasi ni Ate Jam, ano siya parang, kung si Cedric, parang nakuha niya yung ugali ko na pwede sa front, pwede sa interaction sa mga tao, mga pag-socialize, ganun. Pero si Ate Jam naman, parang nakuha niya yung ugali dun sa tatay niya na hindi masyadong sociable, yung ayaw na masyadong maraming tao, hindi masyadong nakikipag-interact sa ibang tao, mga gano'n. Ayaw masyadong nakikipag-usap, mga gano'n. Parang sila more on background lang sila, yung andyan lang sila sa likod pag may kailangan. Siya parang more on paperworks nga sila. Parang mana-mana lang din, no? Kasi ako personally, gusto ko talaga, nasa front ako, gusto ko may nakikitang tao, gusto ko nakasimula ng tao, gusto ko nag-interact sa tao, may pag-usap. Kasi yun naman talaga yung ano ko nasa sales ako, talagang front ako. Ayoko ng back office, ayoko ng mga paper. Boring ako doon. Gusto ko yung may nakikita ko yung kapaligiran, ganun. Sila, parang si Jam nakuha niya yung galing niya sa tanya, gusto lang nasa apat na corner, paperworks, mga ganun sila. So, may kanya-kanyang personality. Ika nga, ganun. So, ayun naman. So, hindi naman yung sinasabi ni Ka-Super na hindi tumutulong naman sila pag kailangan. Yun nga lang kasi busy sila sa kanilang buhay. At ako din, bilang isang nanay, ayoko din naman silang napilitin sa hindi nila gusto gawin. Halimbawa, pilitin ko sila magtinda dito, magtinda ka dyan, di ba? Ayusin mo, di ba? Kasi ako nung bata ko talagang ranas ko yun, yung hindi ako makalaro. Titinda ako, biyak ako, mga kaibigan ko naglalaro. Buti pa sila naglalaro, ako nagtitinda, hindi ako makalabas ng bahay. Pero gusto ko, ma-enjoy din nila yung buhay nila para wala silang pagsisihan pagdating ng panahon na matanda na sila, hindi ako nakapaglarong bata, masyado ka na-deprive. At saka hindi natin alam ang future ng ating mga anak. Siyempre, ikaw ba? Gusto mo ba ang anak mo magtinda na lang? Siyempre, may better future sila, di ba? Kaya nga sila nag-aaral, di ba? So tayo mga magulang, hanggat kaya natin, ginagawa natin, kayanin lahat ng mga bagay-bagay, di ba? Basta ang importante yung mga anak natin, nag-aaral mabuti, gumagawa ng mabuti, nagiging mabuting bata, mga ganon. Pero siyempre, kung yung anak ko pa, banjing-banjing lang sa school, ay, paano-ano lang, barka-barkada ba? Ay, naku, hindi, magtinda ka dyan, di ba? Hindi nag-aaral mabuti Oo. Maintain ang mga grades. Ang dami mga activities, sumasali sa mga curricular activity, extracurricular, journalism, o ano pa yung mga sinasalihan. O di ako, okay na ako doon. O, kasi nung bata ako, gustong-gusto ko sumali sa mga ganun. Hindi kasi nagtitinda ako. Kailangan magtinda ka, kailangan maraming gawain sa bahay, ganun. So, yun yung mga ko nung kabataan ko na ayokong sa mga anak ko. Gusto ko enjoy din nila yung life nila. O, basta importante lang sa gumawa lang ng mabuti, wag gagawa ng masama. Alam nyo malaki na kayo, alam nyo na yung tama at mali. Ganun, oo. Kaya hindi nyo madalas na nakikita talaga nagtitinda dito. So, ako naman, wala naman ako sa iba kasi ako inobliga ko yung anak ko na magtinda para matuto sila sa buhay. Di mo sure, di mo hawak ang buhay, di mo hawak ang future, di mo alam mangyayari sa susunod. Malay mo pag ang sipag ngayon, pwedeng tamad sa future. Ngayon, pwedeng tamad ngayon, pwedeng masipag. Hindi natin masasabi yan. Oo, nasa kanila na lang yan. Ang importante, ako, ginagawa ko yung best ko bilang isang nanay, bilang isang
responsible mother, gano'n. Oo, 'di ba, basta sila andiyan lang sila, mayroon naman may nakatoka naman 'yan sa kanila. Hindi naman 'yan sila pahayahay lang ang buhay, hindi puwedeng gano'n. O kilos-kilos din. Pag-aaral, personal things, sila nag-aayos niyan, personal things nila, personal life nila, 'di ba, mga gano'n. Yung mga sarili nila, ayus-ayusin nila. So, yung mga ano nila, mga assignment nila sa life niya. Basta ako, mag-provide sa pangangailangan nila at magbigay sa kanila ng, guidance, gano'n. Oh, yun lang naman aking share. Bye. Wait, love, love, love.